Okay mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel. Bali, delay yung update natin. Kuha na nga tayo nagkatarangkaso 2 days. So, bali yung taas naman natin mga master isa tapos na. So, yung project natin dito sa Calamba. So, ngayon ang gagawin natin dito sa update ko na lang kayo kung ano yung ginawa natin para ngayong araw. So, ika-day, ika-day 10 or 11. Ayan, so bali guys, ito na yung ating mismong panel board. So, ayan, so napakalaki. Then, ginawa ko kanina is binutasan na natin ng holso. Metal holso yung ginamit natin pambutas dito sa ibabaw at saka sa ilalim. So, yung malaking butas natin sa mga master, ito yung para sa ating pinakang main. So, ito yung ating grounding bus bar para sa ating mga grounding conductors. So, dyan natin tatap yung mga grounding ng mga appliances natin. Okay? So, siya nga pala, dito guys yung kanyang location. Ayan. So, pinagkait ko na guys sa ating kasama kanina. So, ito yung babakbakin to. Itong buo. So, ito yung location natin. Yan. Kasi hindi naman natin 100% sure na mahati are. So, talagang mababakbak natin yan. Then, regarding guys sa ating binabaan, ang ating mga tubo. So, dun siya. So, tingin nyo malayo. So, dun dapat yung ating panel gawa ng kaya lang nalipat dito yung ating panel board. So, nagkaroon kasi dito ng extensive boss gawa ng kanyang sasakyan. So, kaya in-adjust natin. So, tayo yung nag-adjust. So, ngayon ang mangyayari dito, isa sa likod natin siya padadaanin. So, arena. Ayan. So, ito na guys yung sukat. So, ayun yung bubutasin natin. Tapos, mag-elbow na tayo, magbabali rito. So, bakit hindi pwede sa kabila? Gawa na nga, meron tayo rito ng lintel beam. Ayan. So, tatama yung lintel beam natin. So, lalong, mawawala ng tibay yung ating rito, beam. So, kailangan ingatan natin. So, dito tayo sa likod babanat. So, ano lang naman ang tatanggalin natin dito. So, palitada lang. Tsaka yung mismong pisngi ng hollow block natin. Okay. Then nga ngayon, so nag-backset, nagkaroon tayo rito ng pag-sinsil. So, pinag-shipping natin sa kasama natin. Ayan. So, ito makikita nyo. Ito na yung tsura. Ayan. Okay. So, explain na lang natin. Bali dito guys sa ating ground floor. So, meron tayong mga saksakan. Okay. So, dito magbumula yung pinaka-source natin. So, ito yung tutuklapin. So, lahat pataas siya dito sa ating panel. So, meron tayong outlet dito isa. So, kukonect siya dito mga master. So, bali ito yung back to back. Dito. At saka din Ayan. So, angat yung ating utility box na kasagawa ng ito ay may plastering. Ayan. So, dito naman isa plain na siya. Pantay na. Ayan. So, simula ron sa ating panel. Dadaan siya rito. At diretso siya rito guys sa ating may lababo. Ayan. So ito guys para sa ating tungkalan sa igniter natin. Ayan. Then itong taas natin para sa range hood natin sa supply. Doon sa sumisip-sip ng usok pag once nagluto sa ating si client natin. Then dito sa kabila, so separate breaker para sa range outlet natin. So sa usaksaan ng oven tsaka heater. Ayan. So diretso guys siya doon sa ating panel. Then dito, so ito yung ating sa refrigerator. So, separate breaker din yan mga master kasi SPO pag pinag-uusapan natin dito mga special power outlet. Then dito sa may bar counter, so separate outlet din. So, saksakan din daw ni boss ng heater. So, diretso siya rito sa ating panel. Okay, so ganun lang. Then, sa mga ilaw natin, ayan. So, dito sa taas natin, ay meron tayong ilang ilaw. So, 5 sa part ng ating kitchen. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, bali guys, yung mga yan is a separate control switch. So, ibig sabihin, isang ilaw, isang switch ang magiging mangyayari. Okay. So, bali dito, siya bababa. So, dito yung magiging control natin. So, bakit tatlong rito? Bakit tatlong utility box ang inabang ko rito? Okay. So, itong unang box natin, ito yung control para dito sa 4 na ilaw sa pin light natin. Ayan. So, 4 na pilay, kanto-kanto. So, 4 gang outlet yung papabili natin kay client para isang isang control na lang sa isang utility box. Okay. So dito naman mga master magkakaroon tayo rito ng 2 gang 3-way. So yung gitna natin dito mga master ito ay magiging 3-way. So dito ko siya guys padadaanin sa underground yan sa ilalim. So diretso siya dito mga master. So dadaan siya rito. So dito yung kanyang magiging control sa may part dito. So para pagpasok ni client sa pintuan, so pwede na niyang buhayin dito yung kanyang ilaw and then pwede niyang patayin pagpunta niya ron. Okay, so dalawa yung kanyang gusto niyang mangyari. So pwede niyang patayin dito, pwede niyang buhayin doon. Kaya magiging 3-way yung gitna natin. Okay. Then yung kasama ng tugang natin dito, so isang 3-way tsaka isang switch.
So, bali ang gagawin natin dito, yung para sa kanyang bar counter naman, yung abang na ilaw na dalawa. So, dito ko siya ilalagay, mga master. Then, itong isa, ito yung magiging atugang three-way natin para dun sa ating control naman dito sa kanyang part ng kitchen. So, yung dalawang ilaw natin, is-separate natin siya ng switch. Pwede niyang buhayin din sa kabila. So, para nga pagpasok natin dito, so, pag dito siya nagmula, papunta sa kanyang lutuan, so dito niya bubuhayan, hindi na siya pupunta ron. So, para mas maganda, kaya ginawa natin three-way na natin are. So, para hindi na masyadong malayo yung kanyang lakaran. Okay. So, kaya medyo marami-rami tayong ilalatag na wire dito. So, abangan yung mga master yung mga gagawin natin din Then, so, bali ito guys, yung mga nakabang natin. Bali, tomorrow, so ito naman tayo, papasok tayo ng CR. Ayan, so di pa siya ayos. So, may mga abang naman dito. So, tatapusin natin yan. Kailangan na makauwi tayo ng bago magmahal na araw o kahit mahal na araw, basta matapos lang are. Okay, so yun lang muna mga master. Bali, pinakita ko lang sa inyo yung ating ginawa rin Okay, so maraming salamat po.